those who follow the truth within. Obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Magandang gabi po sa ating lahat, mga tagapanood ng Danaro Gate Ministry. Live po podcast natin dito sa Facebook. Magandang gabi po muli, Pastor Amin. Gabi, Pastor Derek. Tayo po ngayon, Pastor, ay sa part na po ng ating Exposing Amy Domingos on Biblical Teaching. Pero sa gabi pong ito ay may kling pasada doon mismo sa kanya pong napanood ko po na video, Pastor. Siguro matagal-tagal na pong panahon, mga 2020, ano po, na parang nire-review po yung kanyang teaching. And then, sinagot niya yon, pero napaka-subjective po nung kanyang tugon sa video niya mismo sa kanyang sermon. At makikita natin po doon. At gusto ko po na maunawa ng atin po mga manonood. Okay, ang background noon ay hindi ko naman siya talaga personally na kilala. May nagtanong lang sa akin sa chat na kung ano daw nga ang itinuturo nitong si Amy Domingo, na isang dating attendee doon sa kanyang school, doon sa kanyang Amy School of Ministry. Emmanuel. O Amy, Emmanuel School of Ministry. At nasabi nga niya sa akin na kung pwede daw na talakayin ko sa aking podcast. Noon ay solo-solo lang ako noon. Dahil pandemic, wala ako noong kasama. Pero hindi tayo tumigil, no? During the pandemic ng pag-expose ng mga maling katuruan. At yun nga, sabi mo, napanood mo pala yun, no? 2020, that was 2020 or 2021? 2020. Opo, kasi yung response po niya 2020. Tapos, yun nga, ang nakita kong response niya ay parang napaka-harsh na mayroong panlalait. No? Tingnan natin kung totoo yung aking pakiramdam na talagang may panlalait. Kasi baka naman naging subjective din ako doon sa kanyang response, doon sa aking podcast. Doon sa aking podcast ay tinalakay ko nga, pinag-aralan ko talaga yung kanyang hyper grace teaching. At hindi nga ako nagkabula na totoo lahat. No? Yung observation din noong nag-aral doon, na taga Valenzuela yun taga Valenzuela, ay tama talaga ng aking pag-aralan. At makikita natin ngayon, no, ating idadissect yung mga statements niya, kung ano ba talaga yung gusto niyang sabihin at kung totoo ba talaga yung kanyang
pananaw tungkol sa akin at tungkol doon sa mga sabi niya ay hindi lang gusto yung grace. So, inaayawan lang daw inaayawan yung lang yung grace grace. teaching. Siguro atin ang tingnan muna, no? Isa-isa lang yan, no? Isang statement ating i-comment kung totoo nga yung kanyang pananaw sa atin. Ayaw nyo lang ng message of grace, aminin nyo na. Dahil ayaw ninyo, gumagawa kayo. Yan, okay. So, ang sinabi niya, noong aking ang talakayin, yung hyper grace teaching ay Ayaw mo daw po. nag-live siya after 1 week ata yan. 1 week. More or less 1 week. At sinabi niya, aminin nyo na ayaw nyo lang ng grace. Ngayon muli, doon sa ating mga pagtalakay mula noong episode 1 Natalakay hanggang na. episode 3, ay napatunayan naman talaga natin na iba ang meaning niya ng grace. Kaya ayaw natin. Kaya ayaw natin doon sa kanyang grace. Hindi namin ayaw doon sa biblical grace. Ang ayaw namin ay doon sa kanyang katuruan tungkol sa charito or tawag diyan ay hyper grace. Grace. Highly favored, Sa kanila blessed, po, and highly favored. Yun daw ang totoong doktrina tungkol sa grace. At pag inungkat mo kung ano yung kahulugan niya ng grace, ay yun yung hindi mo na kailangan pa na mag-repent according doon sa true repentance na Sinasabi na. itinuturo ng salita ng Diyos. At kaya nga grace, sabi niya, naligtas ka na. So yung ibig sabihin ng kanyang grace ay biyaya na lang, wala ng law. There's no more law for the Christians. There's no more repentance because we are no longer under the law. So we are no longer subject to asking for forgiveness from God. Dahil tayo ay pinatawad na, past, present, and future sins natin, tayo ay fully forgiven 100%. Kasi sinatawag niya na ang kanyang katuruan na full grace. No? Full grace. Pero sa totoo, hyper grace. At ang kanyang meaning ng repentance, metanoia, sinasabi din niya yung Greek na equivalent nung English word na metanoia. Noong Greek word na metanoia, sa kanya ay talagang tama naman. Tama naman na changing of mind. Pero ang kanyang changing of mind ay yung when you commit sin, you change your mind to think about the grace of God that you have no longer committed, you cannot commit sin anymore. So you are not entitled or you are not obligated to repent Maging positive. from that sin that you have committed because you are no longer sinning. So ang sa kanyang repentance is repent from the thought of the old covenant of law that you have sinned against the law. So what he means with the word repentance is repenting from the teaching that you still need to repent. So repenting from the thought of repentance. Yun ang kanyang meaning nung metanoia o repentance. Kailangan hindi na mag-isip na. Yes. Isipin mo na lang na hindi ka nagkasala. Opo. Dahil pinatawad ka na. So, hindi mo na kailangan magsisi. Kasi may tendency nga daw na pag kayo nagkasala, isipin mo na mahumingin tawad. So, dapat baguhin mo ang isip mo na pag nagkasala ka, isipin mo na lang na hindi ka talaga nagkasala. Naku po. At yan ay yung sinasabi natin na version noong Gnosticism that the mind is holy, the flesh is wicked or evil. Therefore, whatever you do with your body, you just think that you are holy. So there's no more, you are no longer committing evil when you change your mind that you don't commit evil. Parang hiniwalay na po yung flesh dun Yes. sa... It's separation between the spirit and the flesh. Yun talaga yung Gnosticism po, Pastor. Yes. Yun talaga yung Gnosticism na you just need to think about what is your doctrine about salvation, that it is by grace. So therefore, your body, when your body commits sin, you just think that the body is higher than your body, or the mind is higher than your body.
And whatever you do doesn't affect your spirit or your mind anymore. Opo, kaya very subtle po itong teaching niyang ito, Pastor. At napatunayan naman natin na yun talaga ang meaning niya dahil nga sabi niya yung 1 John 1:9, hindi naman yun para sa Kristiyano. Kaya hindi na dapat magpahayag ng kasalanan. Nagiging ano daw na ito nagiging ritual lang. Ritual. Yung daw pagsisisi, ritual lang. Tapos pagkatapos mo daw magsisi, gagawa ka na naman ng kasalanan. So huwag ka na magsisi. Kasi paulit-ulit din lang naman yung pagsisisi. So ritual na lang yun. 1 John 1:9 ritual. Tapos pinagsabong niya yung 1 John chapter 2 at saka 1 John 1:9. Yung 1 John chapter 2 ay para sa believer, yung 1 John chapter 1 ay para sa unbeliever. Believers. Pero malinaw na sinasabi ni John na ginagamit niya yung first personal pronoun plural na we, hindi yung you na second person singular or plural. Ang kanya ay first person plural. Isinasama niya ang kanyang sarili, first person. He's talking about that he means that he includes himself in that pronoun because he uses the pronoun we. And then third person pronoun, personal pronoun us pa rin, us. Third person, but he is included as the speaker. So meaning, yung lahat ng salita na sinasabi ni John doon sa 1 John 1 ay para sa mga Kristiyano. Dahil included siya Kaya sabi nga niya, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat at banal siya na patatawarin tayo. O diba? So kasama siya. Hindi naman niya sinabi na kung ipapahayag ninyo dahil mga non-Christian daw ang kausap. Dapat hindi niya in-include ang kanyang sarili. Dahil para sa non-Christian yon. Lalabas kung non-Christian pala ang sinulatan, di non-Christian din siya. Dahil ini-include niya sa pronoun na third person plural yung kanyang sarili. First person we. If we will confess our sins. Di dapat sinabi niya, if you confess, kasi nga, sabi niya, non-believer So, hindi siya dapat kasali doon. Kasi si Juan, believer. Si Juan, baka naman unbeliever para sa kanya si Juan. Tapos naging Christian lang nung chapter 2 na. So, si Juan, isulat ang chapter 1, unbeliever pa. Tapos nang isulat niya ang 1 John chapter 2 ay believer na siya. Aba ay malalim na imagination po yun. Malalim po yun. Kasi napaka-imposibleng mangyari na sinulat niya iyon ng isang sulat lang tapos hindi pa believer siya. Noon siya, napakatagal ng duration. May nangyari pang conversion muna. So siya pala ay manunulat na tungkol sa Panginoon Jesucristo nung di pa niya namimit ang Panginoong Jesucristo. Ganun ang labas nun. Ganun po ang labas talaga consequently. Yung sequence ng events. Hindi pa pala siya Christian noon. So therefore, kay John the Baptist pa siya. Follower pa siya ni John the Baptist nung kanyang isulat ang 1 John chapter 1. Tapos yung sumunod na siya, ay saka lang siya naging Kristiyano, saka lang niya sinulat yung 1 John chapter 2. Kaya nga nakakatawa pinagsasabong niya si Juan at si Juan. So nagboxing si Juan at si Juan. Siya din. Sinusuntok niya ang kanyang sarili. Sa kanyang sarili. Yan. Binubugbog niya ang kanyang sarili. One number 1, one number 2. Yes. May 1 number 1 and 1 number 2 nag-aaway. Nag-aaway. So that's against sound hermeneutics. Very against the para lang to justify his false teaching of hypergrace ay he misuses the scripture. And he commits, ang tinatawag natin dyan is collapsing. Collapsing and proof texting. Yan, ang dalawang hermeneutical principle, yung false interpretation na kanyang ginagamit o fallacy sa pag-interpret ng scriptures. Okay, tingnan natin yung kanyang second statement. So, hindi po natin ayaw ng grace. Ang ayaw natin yung false grace niya. Yun. So, paglilinaw hypergrace. Paglilinaw lang po hindi kami pareho ng definition ng grace. So, therefore, hindi ako, yung grace ko ang aking sinasang-ayunan, hindi yung kanyang grace. May sarili akong definition ng grace. At yun ang definition ng evangelicals, by the way. Kaya nga, sinasabi niya, kayo mga evangelical. So, binubukod na niya ang kanyang sarili dahil alam niya na iba talaga. Evangelical siya. So, ibang evangelical talaga. Hibang yata. Hibang siya Evangelical. Evangelical. Okay, tingnan natin. Ikaw ang nagsabi Okay.
paratang sa mensahe ng biyaya, Sabi mo, Bibang, wag na po kayong maging personal. Wag kayong Okay, wag daw maging personal. Talagang parang pinersonal mo yata Oh, ako ang issue kasi is, ganito yan eh. Ang personal, yung tungkol sa'yo. Di naman. Pero pag tungkol sa teaching mo, hindi yun personal. Kasi, by the way, tayo ay may freedom of religion. When I speak against a belief system, so I'm not getting personal. At saka, I remember po yung reputation mo doon. Wala akong nakita personal doon. Hindi ko na lang ma-recall po yung video na yun. Wala puro- talaga akong personal na sinabi against sa kanya na siya ay nababaliw o gaya ng sinabi niya no, na baka nagkukulang lang daw ako. Mamaya marinig natin. Kulang lang daw ako sa yung tawag doon. Ayuda. Ayun. Kasi pastor, doon ko talaga sa video mo na yung reputation mo na laman yung teaching nito ni Amy Domingo. Yes, oo. Noong ko lang siya nakilala eh. Parang first ever encounter ko sa kanya kasi nga hindi ko siya kilala dati. So, ang ginawa ko ay talagang pinag-aralan ko muna yung kanyang teaching. So, hindi ko siya kilala. Wala akong personal na kaalaman tungkol sa kanya. So, there's nothing personal in that video. Wala pa may personal pala. Wala pa may personal doon sa video na yon. Okay, pakituloy. banggit ng pangalan sa broadcast. Bawal yan. Okay. Bawal yan. Hindi ko alam kung Huwag daw magbanggit ng pangalan sa broadcast. Bawal yan. Hindi totoo yon. Kasi religion ang pinag-uusapan eh. At walang, pagka hindi naman personal ang issue at tungkol sa paniniwala, so hindi bawal yon. Ang bawal dito ay yung pambibintang ng mga kriminal na na ginagawa o paninirang puri sa isang tao, personal. Halimbawa, sinabi ko na siya ay manloloko, siya ay scammer, ilang grabber. So, yun ang bawal. Kasi meron na siyang personal attack on the person. Pero pag sinabi kong ito ang turo niya, mali yung turo niya, so that's nothing personal. At isa pa, hindi po anti-biblical o anti-Bible yung pong prinsipyo ng pagbabanggit ng pangalan. Okay, tingnan po natin yung ilang mga false teachers na binanggit Ni Pablo po. ni Pablo at ng mga apostol. Yung ang tawag diyan mentioning yung direct mention of name. Tawag doon, name dropping. Name dropping. Nagne-name drop sila eh. Diba? Siya hindi po eh. Hindi ka raw niya binanggit eh. Pero ganun din. Sa totoo lang ang libel ay mas maano siya kasi sa libel kasi it is not necessarily na banggitin mo ang pangalan. Pero kung mayroong katangian at may background na talagang malinaw na pinaparinggan mo yung taong yon, hindi ibig sabihin dahil hindi mo binanggit, ligtas siya. Mayroong rule na ganun eh. Na hindi ibig sabihin, hindi mo direktang binanggit, pero talagang specifically, ikaw ang pinatatamaan at may background yon na talagang mapapatunayan mo ikaw yon, pwede pa rin iyon. Yun ay bawal. Yun ang bawal. Yung may personal na ikaw ay nagugutom, ikaw ay kulang sa pagkain, kasi siguro nababaliw ka na. Mga ganun yon. So, Ako, balik sa yata. Pagka ganun. Oo. At, so, tingnan natin yung halimbawa sa, wait lang. Second Peter. Okay. Ayan. 2 Pedro. Wait lang. Yung talagang may binanggit na pangalan. Sa chapter, wait lang ha. Sa Titus rather. Titus. Sa verse 10 hanggang verse 12. Chapter ano po? Titus Titus chapter 1, verse 10. 10 and 12. Pakibasa yan. Pakibasa. Sapagkat maraming tao, lalong-lalo na ang mga galing sa Judaismo,
ang suwail at nanlilinlang sa iba sa pamamagitan ng katuroang walang kabuluhan. Hanggang 11 po. Yan, diretso pa. Kailangang pigilan sila sa kanilang mga ginagawa sapagkat ginugulo nila ang mga pamilya at nagtuturo ng mga bagay na hindi dapat ituro. Kumita lamang sila ng salapi. Yan, general, no? Pero General, sinabi niya, ang mga taga-Kreta ay sinungaling, asal hayop, batugan, matakaw. Medyo generalization yan, no? Medyo Generalization. matindi yan. Opo. Baka ikaw ipatay ng mga taga-Kreta. Opo, No, pagka ginanyan mo. No? Mhm. Pero ito po yung mga personal mismo sa 1 Timothy Ayun, sa chapter 1 verse 19 to Opo, 20. Sila, ano, Si binanggit dito si Hymenaeus. No? yung mga nagpapakalat ng, ano, 1 Timothy chapter 1 verse 19 to 20. Pakibasa. 1 Timothy chapter 1, verse 19, Tsaka si Alejandro. Mhm. Alexander sa English. verse 19 to 20. Pakibasa. Taglay ang matibay na pananampalataya at malinis na budhi, may mga taong hindi sumusunod sa kanilang budhi. At dahil dito, ang mga pananampalataya nila ay katulad ng isang barkong nawasak. Kabilang sa mga iyon sina Himeneo at Alejandro na ipinaubaya ko na sa kapangyarihan ni Satanas upang turuan silang huwag lumapastangan sa Diyos. Matindi yan. Kasi circular, ano yun eh. Although yan ay pastoral letter, pero circular din. Kaya nga napasa atin, no? Para yan sa lahat ng mananampalataya. So, hindi po bawal na magbanggit ng pangalan. Kahit sa sulat at ipakalat sa mga tao. So, kasi po, it is pertaining about the false doctrines being espoused by Hymenaeus and Alexander. So, diyan, malinaw nating makikita na hindi pinagbabawal ng Biblia ang pagbabanggit, ang name dropping. Pag talagang mali, dapat pangalanan. Doctrine na. So, kung sa Biblia po ay pinagbabawal yung pagbanggit ng false teacher, susunod tayo. Kung ang state naman ang nagbabawal na huwag banggitin ang pangalan ng isang tao, susunod din tayo. Pero hindi naman pinagbabawal sa religion eh. Sa religion. O sa ating bansa, pero bawal sa ibang bansa. Like halimbawa, sa North Korea, bawal talaga, wala freedom kasi doon. Opo. So doon siya tumira. Kung gusto niyang huwag mabanggit ang kanyang pangalan. Opo. Pero huwag siyang titira dito sa Pilipinas dahil dito bakbakan dito. O ultimo, nagkakapatayan talaga dahil kailangan banggitin ang pangalan. Huwag tayong balat sibuyas. Kasi ako pwede namang banggitin ang pangalan ko tungkol sa relihiyon. Huwag lang yung cyber libel. Yung cyber libel ka yun, criminal, criminal, parang pinagbibintingan ka ng criminal na gawain na hindi mo naman ginagawa. Yun. Pero kung yung pinagbibintangan, ang isang tao, tagapagturo ng maling katuruan, hindi iyon kriminal. Kasi yun ay parte noong freedom of religion. Kasi paano mo naman siya hindi babanggitin, paano malalaman ng tao kung sino ang mali? O, manghuhula na lang ba yung mga tao kung sino ang mali? O, di ba? Halimbawa, si Kibuloy, tinitira niya mga pari, tinitira yung mga born again, tinitira niya ang mga baptist, si Soriano, tinitira niya ang Iglesia ni Cristo. Minsan, binabanggit pa sila ka Maximo Bularan. Di ba? Pag ganoon, na ayaw mong magbanggit, ayaw mong pabanggit ang iyong pangalan, duwag ka. Dahil sa pangangaral, dapat hindi ka duwag. Kailangan matapang ka, talagang ikinaninindigan ng iyong pananampalatayang inaangkin ay tama, okay lang na ikay mabanggit ang pangalan. Si John MacArthur, malimit na siya ay binabanggit ng mga politiko. No? Kaya naglaban sila sa prinsipyo ng California, no, ng governor. Lagi siyang tinitira noon. Pero hindi naman siya nagagalit. Di ba? Bakit naman siya magagalit? Totoo naman na siya against doon sa mga bakla, mga tomboy, LGBTQ. Di ba? So, kung ikaw ay balat sibuyas, ayaw mong mabanggit ang pangalan mo ng mga ibang tagapagturo ng Biblia dahil nagre-repute. Kaya nga po ito, polemic po ang nature ng amin. Dapat talagang humanda kayo dahil babanggitin namin kayo. Masakit talaga to. So, ang ano po doon, huwag ka na rin mag-public speaking. Yun, itago Kasi ganito po yun, nagpa-public speaking ka, tapos ayaw mo na ma-scrutinize yung pagsasalita mo, mag-private ka na lang. Para hindi ma-scrutinize ng ibang relihiyon yung katuruan mo. Opo. O kasi public figure ka eh. Pag public figure ka na,
at ikaw ay nangangaral sa publiko, so maging handa ka Opo. sa pagharap, sa pag-uusig sa iyong pananampalataya. Dahil hindi lahat ng tao pareho mo eh. Mm. Di ba? Paano namin poprotektahan yung mga nakikinig naming membro sa iyo? Eh, dahil nagpapublic ka, may mga membro din kami kung saan-saang lugar o naniniwala sa amin na baka maniwala sa iyo. Well, in fact, yung aking nag-disciple sa akin, nung bata pa akong Kristiyano, na pastora at sa Pentecostal kasi ako noon, bago ako na-reform. Yung pastora at pastore, nakuha niya eh. O, paano ko poproteksyonan yung mga iba pang naniniwala sa pastora at pastora ko? Na maliit, madadala mo sa impyerno. Kung hindi kita babanggitin. Kasi manghuhula pa sila. Di ba? Sekreto ko pa, bulgar naman sa social media, sa YouTube, mayroon ka pang mga libro, ayaw mong pabanggit ang pangalan mo. Pero yung pangalan mo, binabalandra mo sa libro mo. Hindi po pwede yun. Kasi pag ikaw ay iko-code ka eh. Iko-code ka. Maliman o tama ang pananaw nila sa'yo, tiyak na iko-quote ang pangalan mo eh. O yung sinabi mo eh. Tapos i-mention nila ang pangalan mo. Whether in print or on social media or sa mga ganito na podcast. O talagang ikaw ay humanda. So pag ganoon na ayaw mo ipabanggit ang pangalan mo at igigiit mo na bawal, hindi totoong bawal. Dahil sa Biblia hindi bawal eh. Tingnan pa natin si Pablo, binanggit din ng isang nagngangalang Piletus sa 2 Timothy chapter 2 verse 17. At winawarn ni Paul si Timothy na huwag makinig sa nakakasirang, matindi yung binanggit doon sa kanina, no? Na pinabaya ko na sila kay Satanas. Abay, matindi yun. Si Himeneo at si Hymenaeus and Alexander. Pero dito naman si Piletus ay binanggit din, 2 Timothy 2:17. Ang sabi diyan. Then pakihanda rin ang 2 Timothy 4:10. Sabi dito, ang mga salita nila ay parang gangrena na kumakalat sa katawan. Kabilang sa mga nagtuturo ng ganito ay sina Himeneo at Pileto. Binanggit din si Himeneo sa 2 Timothy 2:17. Dito naman may isinali na bukod kay Alexander at Himeneo ay mayroon pang isa pa, si Pileto. Grabe pala ito si Himeneo. At ang biro mo, sinabi kay Pileto ay ang mga taong iyan, ang salita nila ay parang gangrena, cancer. Kumakalat. Kita mo, ang hirap nun. Kung alam mo ng isang tao ay magkakakanser, alam mo namang di mo sabihin ang pangalan ng brand ng sigarilyo. Sabi, wag kang manigarilyo o anong brand. Champion, bawal sabihin. Bawal sabihin. Sabihin mo sigarilyo, generic. Hindi pwede yun, di ba? Sa mga gamot, di ba, may mga generic ng pangalan pero mayroong nakakasama. O di banggitin mo yung nakakasama sa kalusugan na gamot. Personal ba yun? Hindi. You are just protecting your brother and sister from hearing false teachings that would lead them to hell. Biruin mo, papuntang impyerno, hindi ako magsasalita. Kasi impyerno siya. Kung di siya magbabago, I'm 100% sure. If you are into other gospel, ang sabi ni Paul, pakasumpain siya, maging anghel man. Ang magbago ng mabuting balita na ipinangaral namin sa inyo. Pakasumpain siya. Kaya nga, mag-ingat po tayo. Delikado po yung katuroang yan. Na pwede na pala tayong magkasala at isipin mo na lang ang repentance. Huwag mo na lang isipin nagkasala ka. At iyon na lang isipin, ako'y pinatawad na mula nung past, present, and future. Hanggang sa future na kasalanan ko, di ko na kailangang magsisi. Kaya kahit pumatay, magnakaw, okay lang, isipin na lang na... Oo. Kaya huwag mo akong husgahan. Pag ako'y pumatay ng alon niya, huwag mo akong husgahan. Ako'y pinatawad na. Ikaw lang naman nagsasabing ako'y makasalanan. Sino ka ba? Ang Diyos ang nagsasabi na ako'y pinatawad na. Mula noong una pa, bago palalangin ang sanlibutan. Biruin mo, inilik nga ako eh. Katulad din yan ng mga hyper-Calvinist, no? Na sobra naman. Hindi naman po yan ay exclusive sa mga Pentecostal. Meron din po mga Reformed na ganyan din, hyper-grace. Gaya ng mga hyper-Calvinists. Na kahit anong gawin ko. At saka ginagawa pa nilang lisensya ang grasya ng Diyos. Hindi na nag-ibanghilyo yung mga yun. Hindi rin. Hindi rin sila nangangaral. At patuloy din sila sa paggawa ng kasamaan. Pero sinasabi nila, ligtas naman ako. Dahil pinili naman ako ng Diyos eh. So hindi nagbabago ang mga pangako ng Diyos. Kaya very, very subtle, very dangerous ang ganitong katuruan kasi it is pleasing to the flesh.
Kasi ano to licentiousness So okay lang. So Okay lang. ang sarap maging Malaya. kabiyaya. Biruin mo, wala ka nang iisipin pa. Mga kabiyaya, Mga kabiyaya, tayo ay laging magpasalamat sa lahat ng biyaya. Di ba? Ganun yan. naunahan mo po ako, Pastor. Yun lang. Sana 2 Timothy 4:10 din. May binanggit din, no? Si Demas. 4:10. Ano po? Ito matindi yung kay Demas kasi dating kasali ito. Opo, kasama niya dati. Second Timothy. Pero naloko si Pablo mismo, no? Biruin mo. Chapter. Kala niya tunay na Kristiyano. Pakibasa. Iniwan Iniwan na ako ako ni Demas dahil sa kanyang pag-ibig sa daigdig na ito. Pumunta siya sa Thessalonica. Si Crescente naman ay nagpunta sa Galacia at si Tito sa Dalmacia. Yan. So binanggit Demas. si Demas. Si Crescente naman di binanggit na siya ay nagkasala. Pero itong si Demas dating kasama, no? Para naging Ni Pablo. po. Naging missionary. Oh. Imagine. Naging Oh. ni Pablo sa mission. Biruin mo, rinig na rinig niya mula kay Pablo yung biyaya ng katuruan, ng tunay na biyaya, no? Na kailangan na si Kristo lang ang kaligtasan. Opo. At siya ang daan, katotohanan. Pero itong si Demas ay sa halip na magpatuloy, ang sabi diyan ay Pinili ang inibig niya ang sanlibutan. sa halip po na biyaya, Pastor, naging piyaya yung gusto niya. Yes. Piyaya. oo. Piyaya. Naghanap ng piyaya. Di ba? Natututo ka na. Opo. Magaling ka na ngayon. Parang sa inyo po yata. Oo. Tututunan nyo na. So, naging tiyaya, yung kanyang biyaya, di ba? Naging matamis. Matamis. Ang pasarap at inibig na. Yeah. At siguro magtataka yung ating mga tagapanood at tagapakinig na yung ba ay nawala ang kaligtasan. So tatalakayin natin yan sa mga susunod. No? Nawala ba ang kaligtasan ng isang tao na pagkatapos na maglingkod, tumanggap kay Kristo, nagpakita ng mga pagbabago sa buhay, nangaral pa, pagkatapos sa huli, tinalikuran ang Panginoon Jesucristo at ang Ebanghelyo at ang mga kasamahan bilang Kristiyano at nagpakalulong sa sanlibutan, sa mga makasalanang gawain. Yan po ang ating talakayin next week, no? Next Thursday. Sa Thursday po. Okay, si Demas, sino pa ang binanggit din ni Paul? Si Pigelos o Phygelus at Hermogenes. Si Hermogenes at 2 Timothy 1:15. Yan. Sa Tagalog, anong Tagalog ni Pigelos o Phygelus? Pigelo. Pigelo. No? Alam mo nga ako'y iniwan na ng lahat ng mga nasa Asia, kabilang si Pigelo at Hermogenes. Yun. Kabaganawa ng Panginoon ng sambahayan ni Onesiforo. Ayan. Okay, di ba? Si Onesiphorus lang ang nagpasigla sa kanya. Pero ito, iniwan na siya. Si Pigelo, Deserted by his co-workers. Co-workers yan, kasi kasama dati binanggit talaga. Binanggit, no? So, marami pang iba. Maging ang Panginoon Hesus ay bumanggit din, no? Sinabi niya, kayong mga Pariseo, mga lahi ng ulupong, mga nitso, parang nitso, maputi sa labas, bulok sa loob. Tinawag din niya si Herodes na isa kang asong gubat, no? O talagang inano niya si Herodes. Sinabihan, ikaw Herodes. Si John the Baptist, no? Kanyang tahas-tahasang sinasabihan si ng kasalanan niya, itong si Herodes mismo, no? Sabi niya, Herodes, ikaw ay masamang tao, no? Inagaw mo ang asawa ng iyong kapatid. Ayun. O kaya nga si John the Baptist dahil sa kanyang pagbabanggit ng pangalan at talagang hindi lang pagbanggit, no, kundi mukhaan. Talagang dinuduro niya na ikaw magsisi ka. Talagang pinapugutan. Ikaw ay nagkakasala. Kaya siya pinapugutan ng ulo ni Herodias. Kaya noong may birthday si Herodes, birthday niya, so ang ginawa ni Herodias na nanay ni Salome, aliwin mo si Herodes, so magsayaw ka. Tapos pagka nagandahan sa sayaw mo, ang plano, at tiyak yan, sasabihin sa'yo, anong gusto mo? So ang gawin mo, hingin mo yung ulo ni Juan Bautista sa isang plato. Ilagay niya sa plato. Yun ang nangyari. So sumayaw si Salome, kasi may pelikulang Sayaw Salome, sayaw. Si Salome yun. Isang mamamatay tao na babae na nautusan ng kanyang nanay. Assassin. Assassin. Yan yung pinagmula ng Assassin's Creed. Diba? Na pwedeng magtaksil o pwedeng magpahamak ng iba.
alang-alang sa upa at sa magandang buhay. Kaya marami po ang napapahamak. Kaya nga po ay hindi po natin pwedeng iwasan na tayo'y magbanggit dahil pinoproteksyonan natin ang ating mga kapwa mananampalataya. Sa panahong ito ng electronic age, napakalawak o napakarami na maaaring makarinig ng kanyang katuruan. At kung hindi natin siya sasansalain, mananagot din naman tayo sa Panginoon. Dahil tayo ay nakakaalam ng katotohanan at ang nakakaalam ng katotohanan na hindi niya ginagawa ay nagkakasala yun. So mabuti na ating sawayin yung mga maling katuruan na magbubulid sa ating mga kapwa Kristiyano at sa mga hindi Kristiyano na maniniwala sa Kanya, magbubulid lalo sa apoy ng impyerno. Kaya nawa ay magsisisi siya, si Emmy Domingo, dahil kung hindi siya magsisisi, nangyayari yung Galacia 1:8 na sabi ni Pablo. Ano yun? Balikan natin yung Galacia 1:8. Sinabi ni Pablo. Sabi po dyan. Subalit, kahit kami, isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Di ba? Pag iniba mo yung grace ng Diyos, ginawa mong full ginawa grace. mong false grace. False grace. Hindi full grace, kasi false grace. False Tapos iyon ang kinonvert into licentiousness. Tapos pinipilit mo lang itago yung licentiousness na issue kasi nga takot kang malaman na ikaw pala ganoon. Di maturingan ka talagang false teachers, ay di talagang ikay pupunta sa impyerno. Parusahan, nawa. Sabi nga ni Pablo, kahit ako pa o ganun kahigpit ang pangangaral ng mabuting balita na dapat ingatan. Ganun kaingat si Pablo na hindi siya pwedeng baguhin ni kaunti. Opo. Parang nabasa ko, Pastor, dun sa komentary ng isang Bible commentator. Yung original language na meaning ay let him be cursed eternally. Ibig sabihin talaga Eternal damnation. eternal damnation Sa Greek, matindi pala. yung isang commentary. Ganun. Grabe pala po ang katindi. I think yung Enduring Word Commentary or yung kay John MacArthur. John MacArthur po. John MacArthur. Kaya makikita mo talaga na napakadelikado na i-twist mo yon yung grasya na sa biyaya na ligtas, pero hindi ibig sabihin malaya ka nang gumawa ng kasalanan. Grace produces good works. Hindi po ganoon ang grace ni Christ. It doesn't hinder doing good works or performing good works. But kasi itong problema yung chapter 2 verse 10. Pakibasa nga yung Ephesians chapter 2 8, 9, and 10. Ito. Maganda to. Ano ba ang resulta noong biyaya ng kaligtasan sa buhay ng tao? Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Verse 10, anong sabi? Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noon una pa man upang gawin natin. Ang resulta at Mabuting bunga gawa. noong pagkaligtas sa biyaya ay paggawa ng mabubuting gawa, hindi pagpapatuloy sa kasalanan. Opo. At isipin mo na lang na mabuti ka pa rin kahit ikaw ay nagkakasala pa ulit-ulit. Isipin mo na lang na ikaw ay banal na kahit ikay makasalanan. Isipin mo na lang na napatawad ka na, past, present, and future sins mo, wala nang bearing, wala nang kaparusahan, yun na lang. At huwag ka nang magsisi, hindi naman iyon ang sinasabi. Hindi po yun. Sabi ni Pablo, tayo nilikha, ginawa ng Diyos upang gumawa ng mabubuting gawa na inihanda ng Diyos nung una pa man na ating gagawin. Kaya kung ikaw, pagkatapos ng maligtas, ligtas na naman ako. So kahit ako'y manlait ng tao na siya'y mahirap at walang makain at siya'y nababaliw na dahil sa gutom, ligtas pa rin naman ako, okay lang. So kaya kita mo, nagkasala na siya, itong video na to, malaking kasalanan niya yung panlalait, di ba? O ngayon, kung ikaw pala ay hindi na magsisisi, paano ka patawarin? Hindi naman po pwedeng licentiousness na okay na.
Wala naman. Ako naman ay napatawad na. Kahit manlait ako, okay lang. So kaya pala nanlalait siya na may personal ng tao. Kasi okay lang naman. Wala, pinatawad na eh. Yan ang bunga na ang hyper grace teaching. Malaya na siya na manlait. Diba? Opo. Kaya ano pa, ating ituloy yung ating Sige video po. na yan na Mahaba. nakita noon. Actually, matagal na yung video niya yan. Pero hindi ko na-repute yan eh. Kasi Okay. pinabayaan ko na lang. Kasi sabi ko, hayaan ko na lang siya. Inisip Kaintindi niya, ka ako, ng baliw na eh. ethics. Bawal magbabanggit ng pangalan, bawal ang name dropping. Pag nagbanggit ka ng pangalan, magkakaproblema ka. Pwede ka i-report. Pwede kang mabarangay, pwede kang makasuhan, makasuhan ka ng libel. Alam nyo naman, may batas dyan sa social media, hindi ka pwedeng manira ng isang Okay. Hindi po sakop ang relihiyon dyan. Mhm. Sa sinasabi mo, Paninira. ang paninirang puri o yung libel ay imputing criminal act to somebody Opo. or malicious gossip about somebody. Wala naman akong tinalakay na tungkol na criminal mo na action. Wala naman akong chinismis na base lang naman sa iyong Teaching yun eh. teaching iyon eh, di ba? So I just refuted your teaching according to the Bible. Opo. So paano kung nagkasala ng libel? Ang libel naman paninirang puri, ibig sabihin hindi alam ng tao ang sinabi ko, tapos iniba mo. Alam naman ng tao yung sinabi mo eh. Sinasabi mo nga na yung false gospel, yung full gospel yun ang tunay na gospel at ang evangelicals ay mali eh. Tapos sasabihin mo ako ngayon, biro mo, ikaw nga ang naninira sa iba eh. Sabihin mo yung lahat ng evangelical, hindi yan ang totoong gospel. Dito ang totoo. Tapos sasabihin mo, bawal yun. Ganun din ang ginawa mo. Tapos sasabihin mo, wag mong gawin, ikaw lang ang malayang gumawa. Kami hindi. Tayo hindi. So anong ibig sabihin? Napakataas ng pride mo. Parang ako parang ang dating sa akin yan, sabi ng iba, miniminus ka po, pastor. Parang ikaw ay parang sino ka ba? Ganun ang dating. Parang ganun nga po. Di ba? Sino ka ba? Sino ba ka ba kumpara sa akin? Ganun ang datingan eh. Pakitaan po ng Ay, wag na nating Wag na. patulan kasi ayoko nang ganun eh. para magiging Personalan na nga yun. personalan na po. Tayo ay ito teaching lang. Teaching. Ngayon, kung gusto niyang tuklasin, di bahala na siya. Yan. Di ba kung ano ako Opo. at kung sino siya. Di ba tingnan natin pa yung kadugtong. Ano pang kasunod? isang pastor o isang simbahan. Kaya yung mga nagne-name dropping, naku, ang dapat ipadala sa inyo, alam nyo, relief goods. Relief goods. Kaya mapapansin mo, ang dapat ipadala sa inyo, relief goods. Tapos nagtawanan yung kongregasyon niya, di ba? Kasi may sense na siya ng kakaiba na eh. Pang ano na? Pangtira na ito. Yun ang personalan. Nanghahamak. Ano ibig sabihin? Nangahamak na eh. Ano ibig sabihin? Magpapadala ka ng relief goods. Ibig sabihin, kasi during pandemic time yan eh. At naalala ko noon, noong pagkatapos ko noon pagkatapos kong talakayin yung kanyang hyper grace teaching, parang may nagbigay sa akin ng relief goods na nagpunta sa bahay, napicturean ko lang. Sabi ko, thank you for this relief goods. Parang yun yung kanyang background na kinukulang lang ako. Kasi tumatanggap ako nga ng relief goods. Bakit ba pag tumagkakuha ng relief goods, wala ka ng pera? Napaka-judgmental, no? Na siguro ito walang pera kasi tumatanggap ng relief goods. Dahil lang dun. Yun. Tuloy natin. Kasi baka kinukulang na po kayo ng pagkain at nagkakaroon kayo ng problem sa pinansyal at material, hindi na nagiging balanse ang inyong pag-iisip. Kita mo. Di ba? Personal na yon. Panghamak. Na baka kayo lang ay nagkukulang sa pinansyal at sa material. At dahil doon, kulang kayo sa pagkain, ay kayo ay baka iba na. In short po, ang sabi. In short. Baka ikaw ay namumulubi na.
Yes, oo, namumulubi ka na dahil wala ka ng trabaho, dahil pandemic, wala ka namang supporter. Parang ganon. At bukod doon ay nasisiraan ka na. Yun dating parang Parang ganon. nagdidiliryo ka na sa gutom. Parang ganun, di ba? Opo. Tapos siya naman, ay Tapos siya, mukhang, mukhang well-off siya kasi. Yan, Mayaman parang ata ito. Hindi ko alam. Siguro marami namang benta kasi siya sa librito niya. Kasi kahit naman na pandemic, pwede namang ipadala yan. Kasi noon, ang logistics, okay lang. saka po yung healing breed. Healing bread. O siyempre, mas marami siyang kita noon. healing Dahil bread na pag yun. pupunta roon sa kanya, hindi nabibili dahil makikikain lang. Pero kung absent, kung wala na nga naman silang physical na service, yun lang naman ang healing bread yung nasa kanya. So, magpapa-order ka ngayon. Kasi noon, napaka-active na mga yung nagpapadala. Sila lang yung malaya noon. So, malaki ang kinikita niya noon, for sure. Dahil nga, daming umu-order So, kukunti na lang nakaka-attend. So, order ng order ngayon. So, ang daming kikitain. Sa mga online, ano po? Mga online, deliveries. Di ba? So, kaya, mayaman siya. Siyempre, ako naman, wala naman ako binibentang mga ganyan. Libre ng, mulat sa pool, libre ako lahat. Nagmi-ministry ako sa God Questions, libre ako, di ako nagpapabayad. Nagpapayo ako, hindi ako nagpapabayad. Nagtatanong, mayroon pa nga personal na nagpapapayo na nababago ang buhay nila, pati mga ano daw gagawin sa biyanan, okay lang. Tinutugon ko pa rin ng libre. Actually, ako po ay isa rin po yata ako sa Ano bang tinanong mo? Na problema ka ba sa biyanan mo? Hindi ba? Marami marami ka bang tanong nun? Hindi na, ko na po naalala nun, may mga tanong. Ngayon, ikaw na ang sumasagot. Natuto ka na. Parang hawa na po ako, ayata ninyo. Nahawa ka na. Isang tanong mo na hindi ko na maalala. Ano ba yung tanong mo nun? Siguro, ano po yan? About po dun sa medyo immorality. Struggle about sex, gender. Parang iba po yun. Parang ganun ba? Parang ganun. So, kaya ituloy natin. Isip, at naninira na kayo ng ibang mga pastor. Kung gusto po ninyo na relief goods, padadalan ko po kayo. Ibigay nyo sa amin ang address, isesend namin relief goods. Para po makatulong naman kami. Hindi kami galit sa inyo. Pero wag po kayo magsasalita ng laban sa mensahe ng biyaya. Pati yung mga nasa ibang bansa, dinadamay ninyo. Pati yung kasi yung binabanggit niyang taga-ibang bansa, kasi kinumpara ko siya kay Joseph Prince. Sabi ko, ito Kasi may interview si Joseph Prince, sa ganyan din ang kanyang definition ng metanoia. Parehas na parehas. At sa isang interview, kasama si Joel Osteen noon. Tapos, parang ipinlas ko siya. Parang some wordings lang I quoted na sinabi ni Joseph Prince na ang metanoia, you just change your mind. Thinking that you are now different, that you are now no longer sinning. So, sabi ko, ganito. Nabanggit ko si Joseph Prince. So, dinamay ko pa daw si Joseph Prince. Paano naman hindi madadamay, itatay mo yon sa pananampalataya? Diba? So, talagang kung sinong pinaniniwalaan mo, mauugat ko yon. Idadamay talaga. Madadamay talaga. Kasi lahat ng belief system po, yan ay mayroong foundation. Hindi yan lumitaw lang siya na ganyan na. Mayroong nagtatag may nagtatag nung ganong katuruan. Tapos mauugat mo yun sa church history kung yun ba itinuring na sound ng mga church fathers. Hindi yan sound sa church history. So, ito pong si Emmy Domingo, pagka sinundan mo doon sa history, yung kanyang teaching ng hyper grace, yung full grace, sinasabi niya, makikita kaya po natin ito sa history ng church father? Nakikita natin. Gnosticism na. Gnosticism, yung ugat nun. Nako. Yung binabanggit din ni Pablo, kaya noon sinasabi niya, huwag niyong gawing lisensya. Opo. Ang biyaya ng Diyos sa pagkakasala. Magpapatuloy pa ba tayo? Sa Korinto pa lang meron na, di ba? Sabi niya, magpapatuloy ba ako sa pagkakasala dahil ako'y tumanggap na ng biyaya? Hinding-hindi. Kasi meron ng lumilitaw noon, Gnostic philosophy. That the body and spirit, contradictory siya. Kasi ang body sinful, ang spirit and mind ay holy. Holy. So, yun. Kaya may mga nagsamantala doon sa ganong division between
spirit, Body. mind, and body. So, di ba? Yung laman. Sarx. So kaya nga yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ng Gnosticism within the teachings of Christianity na halo siya doon sa grace. Diba? Yan yung mga nila Aristotle, Plato. Galing din naman ang foundation sa kay Socrates. So, okay, pakituloy yung ating video. Ano pa yung sinasabi? Ibang mga kilala, dinadamay ninyo. Ako, hindi naman ako masyado kilala. Tuloy, nakikilala ako dahil sa inyo. So makikita mo may kaunting kayabangan, no? Opo. Parang sinasabi, hindi naman ako gaanong kilala. So parang ang feeling niya, ay kilala na siya talaga. Baka kasi binanggit ko daw yung mga kilala, si Joseph Prince ang tinutukoy niya. Tapos ay siya naman hindi naman gaanong kilala. Ngayon tuloy, lalo akong nakikilala. Wow. Di ba? So, ang ating po namang pangangaral, hindi dahil sa gusto nating makilala eh. So, that's not the purpose of preaching and teaching the gospel. You are not to desire for promotion. Hindi Because po, kung yun hindi ang iyong desire na ikaw lang makilala, ay tumigil ka na dahil hindi ka talaga makikilala. Dahil katulad namin, hindi talaga kami makikilala dahil kami sumasaway eh. Saka, Hindi namin piniplease ang tao eh. Kakita mo, mga nanonood lang sa atin, siyam, 10. So I don't care. Kasi hindi ka naman talaga tatangkilikin ng mga taong mahilig sa kalayawan eh. Masasaktan sila eh. gusto lang nila marinig yung nakakiliti. Yes, so yung mga positive na Yan. ikaw ay gwapo, ikay maganda, isipin mo lang pag may problema ka, no, na ikay, you are like an eagle, no? Soaring above Soaring the like an clouds. And you are, soaring with God. Oh, talagang mayroon pa nun yung Soar with you like an eagle. Charito. I will soar. Yun, charito. Tayo ay kabiyaya. Wala na tayong makakasagabal sa atin. Wala na makakahadlang sa ating paghahari. O, di ba? Sarap pakinggan. Pinagaling ka na. Pag ikaw ay kumain ng simbolo ng katawan ng Panginoon, mayroon iyang healing properties. Naandyan ang espiritu ng Panginoon at yan ang magpapagaling sa iyo. Siyempre, kung ikaw na may sakit, o bibili ka. Bibili. Oo. Tapos susunod ka dun sa sa video niya na na lang. Yung pala replay lang. Replay na lang. Kala mo, Hindi na actual na nangyari. kala mo live. Oo. Yung pala natapos na. Kasi yung internet mabagal sa iyo di ba? Naglululoading rin. Naglo-loading yung internet mo. So 4 minutes late. Oo. Pero ikaw naman akala mo live na live yung biyaya. Biyaya. Pupunta sa iyo yung biyaya dahil Ay, hindi po dumadaloy kay Amy. Kasi Delayed po, din yun, yung late na, pagdalo. panis na po, Pastor. Oo, delayed na rin yung Delayed biyaya. na. Pagdating sa'yo. Kaya hindi ka nagagaling. Opo. Kasi na-delay na eh. Hindi na siya live. Di ba? Kaya yan ang problema. Yung pinaggagawa ninyo, ayusin ninyo. Kulang ba kayo ng relief goods? So, di ba sabi niya hindi siya galit? Ayusin Parang mo. galit Ayusin mo talaga. Hindi naman kaming galit. Tapos, pagdating doon sa puntong ito, pagkausin nyo. Pahalatang halata nang hindi. Napaka-ipokrito, di ba? So parang, Di man lang sinabi. your actions are contradicting your words, di ba? Hindi naman kami galit. Kasi okay na. Kami na may love namin kayo. Nagmamalasakit. Bigay yung address nyo. Di ba? Padadala namin kayo ng relief goods. Pagdating dito sa sa point na to, ayusin nyo. Ayusin nyo. Kasi Kasi, mga pinaggagawa nyo. Di ba? Hindi nga galit. baka Hindi na talaga galit pala. Hindi galit. Nagagalit-galitan lang ata. sabi na po sa inyo, di naman siya galit eh. Hindi naman siya galit. Kaya nagagalit-galitan lang yan. Goods, padadalan po namin kayo. Tumutulong kami, lalo na sa mga pastor na kinukulang ang Pastor talaga relief goods. tinutukoy. We will help you. No, I'm not insulting you. I am just Di ba? Mahal So naman talagang, pala po. kita mo yung sinasabi niya, hindi naman ako binabanggit na pangalan, pero pastor. Oh. Sino yung pastor na nag-video prior to your video? Ako lang naman talaga. Tsaka, may nag-report sa akin talaga. Natitirahin daw ako talaga. Tapos talagang ikaw po ang pinatatamaan. Naroon yung kausap ko na nagtatanong,
Member niya. O, di ba siya nga napaglalalangan din? Hindi pala siya prophet. Prophet ata. Hindi naman siya nagpapanggap na prophet, di ba? Hindi naman po. Kaya hindi niya alam. Nasa loob din niya yun eh. During that time, na siya, nagtitimbang-timbang. Ano ba itong naririnig ko dito? Napaglalangan pala po siya ng kabiyaya. Ngayon, umalis na. Umalis na. Nagpapastor na rin. Yun, sa iba na. At umalis siya sa kanya. Kasi na-realize niya Natauhan. ibang-iba, natauhan. Natauhan siya. Tapos na yata po ito. Letting you know that we love you. See? Kanina pa ako nagsasalita, may binanggit ba akong pangalan? Wala! Ang daming nanonood ngayon, hindi alam kung sino tinutukoy ko, pero ikaw alam mo. Siyempre, alam ko. You see? That is how it works. You must use the social media properly. You must... Galit na galit na. Okay, alam na. Hindi naman kami galit. Hindi naman ako galit. Di ba? Pero pagdating sa dulo, you must use social media properly. Galit na. Baka sabihin May binanggit ba ako? Pangalan? wala! O hindi galit. Hindi siya galit, kapatid. Hindi naman pala. Hindi naman galit. Parang galit lang. Para lang galit. Sabi, nagpapaliwanag lang po. Paliwanag. Nagalit ka ba? Nagpapaliwanag lang. Napapaliwanag. Di ba? So kaya malinaw na hindi talaga siya galit. Di ba? Brother RJ, ikaw nagpapatawa ka na naman. Ako ngayon, binanggit ba akong pangalan? Wala! O, di ba? Hindi galit. Yun talagang... Parang mababasag po yung microphone. Oo eh. Wala! Kung wala siguro siya sa pulpito, baka nagbasag na yan. Di ba? Baka nagtatapon na yan ng mga bote, ng mga ano, di ba? Baka pagkatapos ng video niyan. May ano lang ba? Stick with the issue. Never drop any name. Huwag ka magpanggit ng pangalan. Amy nga oh. Pinang... Mismong yung school mo, Amy din eh. Panggitin eh. Di pag sinabi ko rin, alam mo yung Amy School of Ministry, pangalan din niya. Paano di ko mababanggit? Pwede ba sabihin ko na, ito po ang turo ng Amy School of Ministry. Ay, di nabanggit din ang pangalan. Huwag mo kasing gamitin yung pangalan mo. Doon sa live mo at saka doon sa iyong napaka-grabber ka masyado ng attention eh. Pati yung school mo, pinangalan mo sa'yo. Imagine, no? School parang hindi sa ano naman, no? Parang kasi, pag magtatayo ka ng school, kailangan ba gamitin mo pangalan mo? So talagang naroon mismo yung, yung desire to be known. Mga libro niya, ang lalaki. Bishop pa, doktor pa, pero hindi ko alam kung saan ito naging doktor. Ng doktor. Baka, hindi ko alam. No? Kasi nga, Baka. yan ang... hindi ko alam. Kaya nga hindi ako naninira, hindi ko lang alam. Di ba? Baka lang. Ngayon, bishop pa. Paano naging bishop? Doktor. Paano naging doktor? Yun ang ngayon, tanong. Marami po kasi. Baka naman siya doktor sa, medical doctor. Hindi natin alam. Naging doktor sa herbal. Pwede rin. Hindi, talaga mayroon ding, mayroon talagang course din na gano'n. Herbal Na medicine. doktor din sa herbal medicine. Sa ibang bansa kasi may ganung course. Anong tawag? Malaysia ata or Indonesia may ganun. Doktor din. Kaya yung iba doon na lang nag-aaral para maging doktor ang tawag pagdating sa Pilipinas. Kasi kunting panahon lang yun pag-aaral doon. Parang yun eh. Parang yung Natural. founder ng Healing Galing, doktor siya sa naturopathy. 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 Tawag. Doctor of Naturopathy. Okay, pakibasa. Pakituloy. Wala na. Okay. Tapos, So yan, may mga tanong po tayo. Siguro sagutin natin. O yung mga... hindi niya po naisip na yung repentance ay kasama ng grace. We are not giving grace, di po ba hindi tayo makakaroon ng change of heart and mind towards God in our sins, which lead a Christian to repent. Tama po, Brother Skia, no? Kasama talaga ang grace sa repentance. Kung walang grace, hindi ka magre-repent. Kaya nga siguro wala nang grace. Kasi paano ka Wala magre-repent repentance. kung walang grace? Wala na. Ay, wala na talaga. So wala na yung grace. So ano na yon? Ang tawag doon ay post-grace. Hindi na post. May bago Post. Natapos na. Opo. Post-grace. Post-grace na. Hindi na post. May bago na. Tumigil na eh. Kasi nga, di ba, ang repentance kasi ay resulta ng grace. Na ang Diyos mismo, hihipuin ka at
makukonvict ka no, ng banal na espiritu. So that you know that you have sinned. You may be aware that you have committed a sin against God, and then grace din ang magtutulak sa'yo that leads you to repentance. Diba? It is grace that leads you to repentance, sabi ni Pablo. So ngayon, kung hindi ka na talaga nagre-repent, it means that grace is no longer working in you. So post-grace, kasi naranasan niya nung una tumigil na. Bigil na. So di ba? Ayaw na niya magsisi. Di wala nang gawa ang grace sa kanya. Walang ginagawa ang banal na espiritu sa kanya. Wala na rin ginagawa ang Diyos sa kanya. Kaya nga hindi yun tunay na ligtas Tumigil na nag-stop. Post-grace. Tagin. O, di ba tama si Skia, no? Maganda yung kanyang observation. Di ba niya na alam na mismong ang repentance ay bunga ng grace? O, paano ngayon? Kung hindi ka na nagre-repent, ibig sabihin wala nang bunga ang grace sa'yo. Walang diba? Pakibasa. Mayroon pa ba ibang tanong? Wala na po. Identifiable. Sabi ni John, anim. Di John, anim. So, yan yung sabi dito, no? Yung grace that leads to repentance. Tingnan natin yung verse na yon. Yung sinabi ni Skia. Romans chapter 2 verse 4. Pakibasa yan. Romans chapter 2 verse 4. O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya ay napakabait, matiisin at mapagpasensya. Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? Ang kabutihan is grace of God. Yes po. So, naranasan mo ang kabutihan, ang grasya ng Diyos, na siya ang nagtutulak sa iyo para magsisi at tumalikod sa kasalanan. Yun pala po yun. Ibig sabihin, wala na. Manhid ka na sa grace. Manhid ka na sa kindness ng Diyos. Yeah. Hindi mo na naaalala kung ano ang kanyang ginawa para ikaw ay maligtas. Hindi na pala po grace. Inangkin mo na, natapos na. Yung grace na yan, tapos na. Nasa iyo na lahat. Kaya, parang ni Daniel Padilla yata. Baka Daniel Padilla nga, no? Nasa iyo na ang lahat, di ba? Galing mo talaga, no? So talagang ikaw ay natuto na talaga, di ba? Tingnan mo, di ba? Kaya nga makikita mo, ang grace ng Diyos, ang nagli-lead sa tao para mag-repent. Yun. Yan. Linaw naman po doon sa binasa nating talata. Kung hindi, ay hindi ka makakapag-repent sa iyong kasalanan. Paano po yun? Wala na sa kanilang repentance. Wala na. Wala na. So wala nang kaligtasan. If there's no repentance, there's no salvation. Kasi a person who has truly repented from his sins will continue to repent every time he sins as he walks his Christian faith. Because sa Romans 7 nga, sabi ni Paul, nasa katawan tayo na lupa na siyang nagtutulak sa atin. May batas at alituntunin sa ating katawan. Bagamat tayo'y may banal na espiritu na tayo pinananahanan ng Espiritu Santo, ay mayroong batas sa ating laman na nagtutulak sa atin para gawin yung ayaw ng ating isipan, ayaw ng ating espiritu. Pero yung laman ay nagpupumilit na magkasala. Sa kanila po, wala nang gano'n. Wala na silang struggle against sin. Kaya nga, when you have no struggle against sin anymore, then how can you be saved? How can it be proven that you have the Spirit of God? Because the Spirit of God gives us conviction or helps us to know that we have a wrong God. Hindi naman po pwede na Kristiyano ka tapos ay hindi na kumilos sa iyo ang banal na espiritu. Paano 'yon? Ang isa sa mga tapos na tumigil na po ang ministeryo. Ang gawain kasi ang ministeryo ng Holy Spirit is to convict us of sin. Mayroon pa silang doktrina na yung daw conviction ng sin ay sa mga hindi daw Kristiyano. Yung doon sa John chapter 12 na sabi na that the Holy Spirit will convict the world of sin. The problem is, external yung sa world.
Ang conviction ng Holy Spirit sa mga mananampalataya, internal. Kaya world kasama lahat. So, ang mga hindi mananampalataya, nasa world din. Ang mga mananampalataya, nasa world din. Kaya lang pagkakaiba, yung conviction ng Holy Spirit sa world, sa mga hindi mananampalataya, ay, ano yan, hindi salvific. Oo. Kasi hindi salvific siguro yung naranasan nila. Kaya hanggang ngayon, ngayon wala nang conviction. Kasi patuloy ang conviction ng Holy Spirit until we die, until we are glorified. So, the Holy Spirit will only stop from convicting us of our sins when we are already glorified because there's no more sin in our flesh. Kaya nga makikita mo yung very glaring evidence na talagang yan ay yung extreme na teaching ng Gnosticism na pinaghiwalay na nila ang katawan at espiritu at isip. Grabe. Yung katawan lang nagkakasala, so okay na lang, hayaan mo. Total tayo naman. Kaya kita mo, ang espiritu daw ng Diyos ay nananahan sa espiritu lang, not in the body. Di ba? You see? The Holy Spirit is, kaya sa kanila ay may trichotomy. Delikado talaga ang trichotomus. Kasi pwede mo talagang paghiwalayin ang katawan at ang iyong espiritu sa trichotomy. Narinig ko po sa kanya yung trichotomy na niya. Yan ang dahilan kung ba't si MacArthur ay dichotomy. Kasi pwedeng mag-arise yung false teachings Na yun pala, yung katawan mo puntang impyerno, yung espiritu mo sa langit. At yan din ang teaching ng mga talagang mga Greek philosophers. Na pag namatay ka, yung espiritu mo, at least you are free from yung iyong flesh. Diba? As long as you improve your mind, you can attain happiness. Diba? I-convert mo siya sa salvation, sa Christianity. As long as you think that you are holy, then you are holy. Even though you are sinning in the flesh. So you just separate the flesh from your spirit and soul and mind. So whatever you do with your spirit, it is holy. You pray. Just pray, you believe. Because in your mind, you believe. So even if you sin against God, then you just you repent from thinking that you are still sinning. So separate your body from the activity of your body. Just separate it from the activities of your mind. So you just think about positive thing. You just think that you are already holy. You have been forgiven. Past, present, and future sins have been already forgiven by Christ. He died for our past and present and future sins. So there's no more sin that is in our spirit. So the sin is just in our body. So okay lang. So when you commit sin, it's just natural. So it's no longer a problem for a Christian. Wala na magagawa pa ang sin sa atin. Total, tayo na may napatawad na. So, you can be saved even if you are still sinning. You just think that you are holy. In your mind, in your spirit and soul. So, the problem is, paano ka maliligtas ng ganyang katuruan? Pinaghiwalay mo na yung kaluluwa at katawan kahit hindi ka pa nag-glorified. Di ba? Extreme view about yung Ordo Salutis, no? Nawala na yung glorification. Pwede ka na, glorified ka na ngayon. Opo. Pero masarap po ang akaw-akaw. Opo. Napakasarap po ng ating merienda, ng ating drinks ngayon. Akaw-kakao. Salamat po kay kapatid na Adrian Yander. Sa po yan, J.P. Rizal Street, Barangay Malanday, Marikina. Ayan po sila doon sa food stall. Pwede po kayong bumisita at tikman ang masarap na tablia de baterol na kanila pong gawa. Ano ba? So yung Gnosticism ay nag-emerge from between 1st to 5th centuries, no? Malakas siya. Okay, sa unang siglo ng iglesia, napahalo. In-emphasize nila yung personal spiritual knowledge, gnosis, yun ang ibig sabihin ng gnosis.
spiritual knowledge, Spiritual talaga, ano? and often viewed the material world as created by a lesser being with salvation achieved through acquiring this secret knowledge. So may pagka-mystical. Kaya kita mo, mismong yung kanyang view ng Lord's Supper is gnostic. May mystical effect. Yun yung effect ng Gnostic philosophy sa Charito, doon sa highly favored, blessed. So full grace na wala nang repentance. No. Only in the mind. You just imagine that you are still saved even if you are not. Kasi ganito ang problema eh. May mga tao, alam ba ninyo na may 4 na klase ng tao patungkol sa kaligtasan? Una ay yung taong naniniwala na hindi siya ligtas at hindi talaga siya ligtas. Ito yung mga satanista. Hindi naniniwala sa Diyos. Hindi nga naniniwala sa langit. Kaya hindi nga sila ligtas. Kinukurs nila. Kinakast pa nga nila ang Diyos. Sumasamba pa nga kay Satanas eh. Opo. Diba? At binabaro pa nila. Hahanap pa nila ang kapangyarihan ng demonyo. Ito yung mga may anting-anting na talagang ipagpapalit na nila ang kanilang kaluluwa. Katumbas noong o kapalit ng kayamanan. Kay Satanas, susunod sila. Kapangyarihan sa mundo, ang habol nila, pangmundo lang. Wala silang pakialam sa eternity. Ayaw rin nilang maniwala sa eternity. At talagang hindi sila ligtas. Kasi pag namatay sila, talagang hindi sila maligtas kailanman. Kasi nga, hindi nga sila mananampalataya. Mayroon namang mga tao na nagsasabi o nag-iisip na sila ligtas, pero hindi sila ligtas. Hindi ibig sabihin, inisip mong ligtas ka na nga. Halimbawa, ito yung may mga maling katuruan gaya nitong dito kabilang ang full grace ni Amy Domingo. Niisip nilang sila ligtas. Once saved, always saved. Once saved, always saved. Pero wala nang repentance. O di ba? Basta ligtas sila kahit anong mangyari. Opo. Diba, Iglesia ni Cristo, ganun din. Tanongin mo, ligtas ba kayo? Oo. Pag sinabing mong bakit? Kami nasa tunay na iglesia. Kami pumasok sa pintuan. O di ligtas sila. Kaya lang, pag lumabas sila sa iglesia, hindi na sila ligtas. Yun. O, basta built-in na ang salvation. Pag naroon ka, kahit anong gawin mo doon, sa loob ng iglesia, ligtas ka pa rin. Kasi ang kaligtasan nila, yung iglesia, building, yung pagsapi, yung organisasyon. Kaya kita mo, talagang takot silang umalis sa relihiyon. Kaya napakahirap mong ma-convert ang isang INC. Tsaka napakatatalino niyan sa debate, napakagagaling niya sa pangangatwiran. Kasi aral nila yung doktrina nila. Bago sila humayo. Bago humayo. Paikot-ikot lang sa kasi yan, yung doktrina nila sa iglesia babalik. Na kayo'y pumasok, mga bateang kayo ng banal na halik. Walang iba kundi ng mga iglesia ni Kristo. Diba? Kayong mga iglesia. Opo. Ni Kristo. Siya nga po. Diba? So, talagang yun ang doktrina nila. So, wala kang doon. Talagang ligtas sila. Pag bali-balik ka rin, paano ka naligtas? Ako iglesia eh. Yun ang tinubos ng dugo, yung iglesia. Ang iglesia na tinubos ng dugo ni Kristo. Opo. O, diba? So, siya nga po. O, diba? Talagang natuto ka na naman. Napakagaling mo. Diba? O, saksi ni Jehovah, tanungin mo, ligtas ba kayo? Oo po, kasi kami mabuting tao. Pero ang kaligtasan nila talaga ay sa pagiging membro ng saksi rin. Kasi pag hindi ka saksi, sa araw ng paghuhukom, kumbaga, pag namatay ka, hindi ka saksi, tapos masama ka, tutulog yung kaluluwa mo. Tutulog lang. O, soul sleep, nasa katawan mo, nakasapi. Kaso kalansay na, wala nang sasapian, di ba? Nakasapi ka sa buto mo. O, tapos naghihintay ka sa muling pagbuhay ng patay sa pagdating ni Kristo. So, walang langit, walang impyerno. Only annihilation of the soul. Ngayon, pag dumating na si Kristo, gigising yon. O, di ba? Paano yung mga panaginip po nun, Pastor? Ngayon lang. Ang tagal nila. Paano kung nananaginip sila'y buhay? Di ba? Di buhay pa rin sila, di ba? Diba? Sa kanilang panaginip. Yun ang matindi. Napaka-strange talaga po nito. Ngayon, pagka dumating si Kristo, bubuhayin sila, tapos huhusgahan ayon sa mabuting gawa. Ngayon, since hindi sila... Kasi ang maliligtas lang talaga ay yung Jehovah Witness. Kawawa naman. So pagka hindi ka Jehovah's Witness, kawawa ka. Pero baka naman makasali ka pag ikaw'y talagang mabuti. Meron silang leeway. Baka talagang ikaw'y holy, baka banal ka nung nabubuhay, moral ka, baka mapasama ka rin. Baka lang. Kasi 144,000 lang eh. Paano yon? Kaya lumampas na. Dahil milyon na ngayon ang Jehovah. Pati sila, di na rin ligtas. Diba? So, contradictory lagi ang teaching ng mga hindi tunay na ligtas. Kaya ang nangyayari ay
Paggising ng mga kaluluwa, pag hindi ka kasama, mawawala ka lang. Annihilation of the soul. Annihilate na. Ma-annihilate ka. Mawawala ka na parang bula. Wala na rin ang kaluluwa mo. Binuhay ka pa, tapos yung pala mawawala rin. So, ang Diyos, Pastor, parang kulang ang kaalaman ng Diyos. Bubuhayin pa, yung pala, hindi rin naman pala maligtas. Nakadepende ang Diyos doon sa confession noong namatay na ako po'y ganito bilangin mo po, ito po, maglilista po ako. Grabe ano. Ito yung taong nag-iisip na sila, gaya ni Emmy Domingo, ligtas kami Di ba? Kanyang mga ibanghelyo ko, may iba kayo na ibanghelyo. Ito ang tunay na ibanghelyo dito sa amin. Ligtas kami, kahit anong gawin mo, ligtas talaga siya. Pero pag namatay siya, impyerno siya. Yun na. Di ba? Kasi may mga taong built-in lang ang salvation. Hindi nga nagsisisi, paano maligtas? Tapos nagpapakasama na sila. Tapos ang lalait na ng tao. Kasi okay lang naman Bakit? Nangahamak na. Yun di pagsisisihan ko lang yung isip na ako'y nagkasala. So sabihin ko na lang na hindi ako nagkasala, sa sarili kong isip lang. Tapos mamimili lang ako ng verse sa Bible na positive para yun lang. Hindi ko babasahin yung magsisi. Hindi yan sa Kristiyano yan. Hindi yan. Yan ay sa non-believer yan. So wag mo siyang itouch. Wag mo siyang basahin. Ang babasahin ko lang yung 1 John chapter 2 lang. Iwasan mo yung 1 John chapter 1. Di ba? Pihikan pala po yun. Oo. Namimili. Yun. Makapili. Makapili. Yan yun, makapili. Talagang may talukbong ang sa kanila, katotohanan. Mata lang ang nakalabas. Hindi sila, ayaw nilang pabanggit ang pangalan. Makapili Ayaw nilang masabing traidor. Di ba? Nagtatago sa likod ng bayong. Di ba? Mayroon naman mga tao na hindi nila alam na sila ligtas, pero ligtas sila. Ito yung mga tunay na tumanggap sa Panginoon, tunay na nagsisi, pero hindi pa yari sa kanyang isip at puso yung doktrinang Kristiyano, mahina ang kanyang doctrinal education. Kaya akala niya, kahit siya naligtas sa biyaya, akala niya sa gawa ang kaligtasan. Pagka siya nakakagawa ng kasalanan, magsisisi siya at akala niya na wala ang kaligtasan niya, kapaulit-ulit siya. Ibig sabihin, sincere po siya dun sa kanyang pagsunod. At saka totoo siyang may Espiritu Santo. Kaya lang, dahil sa kakulangan nga ng edukasyon, sa pagdalo sa gawain ng Panginoon, kakulangan sa pagbabasa ng Biblia, kakulangan sa pakikinig ng mensahe every Sunday, kakulangan sa pagdalo sa mga gawaing Kristiyano, prayer meeting, Bible study, street preaching, yung mga symposium, conferences, Christian. Siya kontento lang na nakikinig lang isang beses sang linggo. Hindi nga siya magkaroon ng katiyakan dahil kulang ang feeding. Walang edukasyon, no? So akala niya siya nagpapatuloy sa kanyang kaligtasan. At kaya hindi siya makatiyak kasi hindi pa buo yung katuruan sa kanya, doktrinang Kristiyano, yung Ordo Salutis, di niya alam. Yun lang ang problema sa mga hindi nila tiyak na sila ligtas, pero ligtas sila. Kasi nga, habang sila nabubuhay sa lupa, ay hindi sila magkaroon ng ganap na kapayapaan Natatakot silang mamatay kasi baka hindi ako ligtas. Pero pag sila'y tunay na Kristiyano, kahit hindi mo naman sa ulado ang Kristiyanong pananampalataya at wala kang pundasyong malalim na doktrina, ligtas ka pa rin. Magugulat sila na, ligtas pala talaga ako, di ba? Kasi ang kaligtasan hindi naman nakasalalay sa iyong sariling kaisipan at sa iyong sariling katiyakan. Ang kaligtasan ay nakasalalay sa katiyakang itinuturo ng Biblia. Na sino mang sumampalataya at nagsisi sa kanilang mga kasalanan at patuloy na nagpapalinis, nagpapahayag ng kasalanan dahil yun ang bunga ng kaligtasan, pinananahan ng kasi sila ng Espiritu Santo, ay sila'y maligtas kahit na hindi nila tiyak. At may ikaapat na uri ng tao tungkol sa kaligtasan, ito yung alam niyan siya ligtas at talagang siya ligtas. Ito yung mga well-versed na sa Biblia at alam na nila yung malalim na katuruan ng Biblia na sila'y pinili ng Diyos, sinirang sila mula palalangin ng sanlibutan. Sa takdang panahon, sila ay binigyan ng grasya o sila'y binigyan ng banal na espiritu sa pamamagitan ng pangangaral na unawaan nila ang salita ng Diyos. Binuhay sila, no? Sa espiritu, alam nila yon at sila ngayon pinananahan ng Espiritu Santo at sila'y gumagawa ng mabuti dahil alam nilang ito'y resulta ng kaligtasan. So, sila'y tiyak. At talaga sila'y ligtas. Oo. Iyon ang maganda doon sa alam mong ligtas ka at tiyak talagang ligtas ka, tunay na ligtas ka dahil mayroon kang peace of mind, mayroon kang inner security na eternally you are safe in the hands of God.
At saka kahit may problema ka, walang makakapagpawala o makakaalis ng iyong security, ng iyong pananampalataya sa Diyos. Na kahit anong mangyari sa iyo, alam mo, ang Diyos, itinakda ang lahat ng mangyayari para sa iyong ikabubuti. So kahit na masakit sa iyo, alam mo na ang Diyos may tinuturo sa iyong mabuti at maganda. At magre-resulta yon sa iyong pagpapaging banal. Upang maging kagaya ka ni Kristo. Yung mga kawalan ng pera, yung kakulangan sa pinansyal, kahit nagugutom, kulang sa relief goods, okay lang yon. Di ba? Kahit laiting ka pa, na ikaw ay nababaliw na siguro dahil nasisiraan ka na ng bait, dahil kulang ka ng suportang pinansyal, hindi ka makabili. Okay lang yun. Huwag kang magalit. Pasimple. Di ba? Simpleng hirit ang tawag. No? Simpleng sapok. Patagong sampal. Di ba? So, di naman tayo galit. Tayo ang tunay na hindi galit. Kasi hindi naman natin kailangan patulan ng galit din, yung galit na totoo ng iba. Sa atin lang, tayo ay nagtuturo kung ano ang ating nalalaman upang ang miyembro ng katawan ni Kristo, kahit di natin sila miyembro, ay matuto. At ito'y libre. Hindi natin sila hinihinga ng kahit anong mambagay. Hindi tayo nagbibenta ng mga pamphlet at naghihiling bread. Hindi po tayo nagtuturo na may power yung bread para nga naman bumili sa atin, di ba? Wala po kaming binibenta. Yung akaw-kakaw po kami lang binigyan libre. Opo, libre lang po. Yan po yung amin lang pinasasalamatan dahil bahagi sila ng aming pong programa. Kami po nasasarapan sa kanilang templa. Sige po, kung wala na pong tanong, ay siguro dito na tayo magtapos, Pastor Derek, kahit ikaw ay may sakit yata. Na kulang lang po sa tulog. Nakulangan ka sa tulog, di ba? Yan. Ayun, maraming salamat po, Pastor, sa at least nalinakot po yung ating mga Maraming salamat. Siguro ito yung ating last part ng ating dahil baka sumikat na daw siyang masyado. Diba? Opo, pa-humble effect Pa-humble effect. So tayo po ay magtatapos ngayon at balikan na lang natin uli ito kung may magtanong ulit. At kung talagang kailangan. Kasi mag-abang tayo, baka mamaya sa kanilang Facebook page meron na naman. Nakaabang naman po ako. Sabihin tayo ay nasiraan na ng bait. Kaya tayo mental ay na-mental na. Bunga ito nung pandemic nung unang panahon. Sige, Pastor Derek, tayo magpasalamat sa ating mga taga-panood, taga-pakinig. Yun. Maraming salamat po. Patuloy po kayong sumubaybay at matuto sa amin po mga patuloy na pagtalakay, pag-expose ng mga maling katuruan. At God bless po sa inyong lahat. Ito po ang The Narrow Gate, we are the Cult Busters. God bless you.